Ako po si Second Lieutenant Dominador Alcantara, 728490. First batch ng First Scout Ranger Regiment, 1984. Hindi ko lang makalimutan na encounter ko sa pagka-test mission ko nung nag-ranger ako. Tasakti lead scout di dya, at ako ang lead scout noon Saan kayo nag-mission? sa Ilocos Norte. 2019. 2000, 1987, December. Para, Ay, ang briefing namin doon po, noon, doon tayo, yun ang order ng si General Blando. Sabi yung CEO namin noon. Ay, sinabi ni General, ni Colonel Hunasan, siya ang course director namin ng SRTC sa Port Magsaysay. anong time mo yun? Si Hunasan noon. Okay. Siya ang course director doon sa Port Magsaysay sa Mulabe. So, tuloy-tuloy naman sir hanggang doon sa may... At doon kami na pinapunta sa Ilocos Norte kasi maraming kalaban doon, mga worth of ibagada, sabihin nila noon na mahigit 200 plus na kalaban. Kaya yon ang pinasok namin sa mismong kampo nila. Marami kami na-recover doon. Naki-encounter kayo doon. Encounter kami mismo. Ikwento mo, master, kung paano kayo encounter. Ay, siyempre, naglalakad kami. Malapit na kami sa area. Siyempre, ginamit namin yung pagka-ranger namin na tactical movement. Hanggang daan-daan kami, pagbaba namin sa creek, nandun na pala yung mga kalaban. Naupihan mo. Naupian namin na doon sila talaga. Anong ginagawa? Doon may kumakain, may nagpapahinga. Yun. Pero ano mo daw? Pero mahaba yung pila na, mahaba yung yung grupo namin, bale dalawang pangkat yung grupo namin na nag-test mission, yung class namin na class 89. Yun na, meron yung halos pinaikutan namin yung kampo nila. Kaya wala silang lusot doon, pero may nakalusot pa rin kasi marami rin namatay sa kanila noon. Ang dami na nakuha namin ng magagamitan nila. Basta nung kuhan, nag-start kayo, firefight na. Perfect na, putukan na talaga. Anong nakita na pagbaba namin sa creek, nandun na sila. Bakbakan na yan. Maneuver to the left, maneuver to the right na yung mga kasama namin. Hanggang nakulong sila. Pero may nakalusot pa rin sa kanila. Nag-return fire. Nag-return pa rin sila pero wala silang shoot. Takbuhan sila noon. Oh. Kasi ang nahuli namin is 3 Amazona at saka 2 lalaki. Siyempre, hindi namin tinanong namin kung bakit nandyan sila. Ganito. Sabi nila, mahirap ang buhay namin. At saka sila daw po, sila ang tagagamot. Dami silang daladalang gamot. Pero sa inyo, gaano katagal ang nagiging putukan, palitan ng putukan? Umabot ng 1.5 hour. Umabot ng na-encounter kami noon mga alas 2 ng hapon hanggang magdilim na. Body count, meron kayong body count. 3. 4 yung buhay. Captured. Pero nung na-interview namin sila, wala na. Ganun na. Kasi useless lang eh. December yun eh. December 28, 29. So, parang mag-New Year. Mag-New Year na yun. Bakit ano bang ginagawa nila doon nung naabutan nyo? Yun nga. Kumakain sila. Nagre-relax. Yun na. Volume of fire na. Yung umakyat na, natrap sila sa taas kasi maneuver to the left na yung in-skirmisher kagad yung mga classmate ko na ranger. Di sila nakatakas yung mga iba noon. Kaya may nasagip na, yun nga, may nasagip na 3, saka 4 yung buhay noon. Yung Kwan Master, sa inyo naman, kumusta naman? Walang nangyari? Sa awa ng Diyos, hanggang ang sugat lang yung pagdapa-dapa, yung hindi naman sa yung pagdapa namin noon, alam mo naman, magko-cover ka, siyempre meron din konting, na sagasaan, yung nagasgas. Pero walang wounded talaga sa bahay. Pero sa amin na class, kami, wala. So, yun yung parang naging isa din sa
naging karanasan mo sa test mission, no? Oo, yun ang karanasan ko. And after that noon, nung inakyat namin lahat ng mga gagamitan nila, yun na, sa isang gabi na, nagharas na sila sa sa 45 IB ng kumpanya nila sa Pindig. Pauwi na kami noon. Oh. Nagharas sila ng pen, nabasa namin yung mga document nila, magkaharas sila ng detachment. Hinaras nila ng Pindig. Haharas sila ng madaling araw, nag-move rin kami ng gabi. Galing kami sa 5 Water Brigade sa Bintar. Pinaikutan na naman namin ng bayan ng Pindig. Doon na encounter ng alas 12 ng gabi hanggang maghapon magdamag na encounter yan. Kayo pa rin yun. Yon, namatay yung dalawa na classmate namin. Kami pa rin yung class pa rin namin noon. So, nung pagharas nila, malayo pa kayo nun? Malapit na kami, nandun na kami sa mong area na, sa Pindig. Detachment. Oo, sa detachment na, sa bayan na mismo kami. Kasi pumutok na sila na ang unang pumutok na noon, pero nandun na kami sa area na. Parang parelax mo lang muna kayo doon. Oo, pinaliwanag na lang namin. Nung madaling araw na medyo mga dilim-dilim pa, pumasok kami sa mga bahay-bahay doon. Yun na nadali yung dalawang classmate namin. Ay, sila lang. Nagharas sila mga alas 12 ng gabi, tanghaling gabi. So, tulog kayo niyan. Hindi, nandun na kami sa area na. Nandun na kami sa area na. Pero alam niyong may magharas. Oo, alam na namin kasi nabasa namin yung mga document nila, magkaharas sila eh. Gusto nilang gumanti ba? So, kayo naman naghintay. Kami, naghintay kami, pumunta na kami. Nung nabasa namin ng ganitong date na haharasin nila dun sa Pindig ng kumpanya ng detachment ng 45 eh, pumunta na kami kaagad. Nandun na talaga sila, yung mga NPA. Meron nag-lead dun na ranger din eh. Kalaban, Awol. Namatay. Nakalimutan ko anong pangalan niya. So, Ex-ranger yun. Nag-lead na isa so doon. kayo, kumbaga, malakas ang kutob ninyo talagang haharasin to at Oo. nila. Oo, harasin nila talaga yung detachment nila sa Pindig noon. Okay. Kasi nabasa na namin sa document nila, magharas na sila eh. Yun ang susunod nila na haratin eh. Kaya hindi pa kami umuwi noon, nag-stay put pa kami ng isang gabi sa 5 Water Brigade sa Bintar. Pagdating namin doon noon, galing kami sa encounter area noon, nung test mission kami, move ka agad sa Pindig kasi nandun na yung mga kalaban na eh. Malapit na sila eh. Kaya nag-move din kami kaagad. Alas 12 na, pukpukan na yan. Hinaharas na nila. Pero nandun na kami sa paligid na, mga class namin. Yun nga mismong bayan, doon na kayo pukpukan. Nandyan yung mga air asset. Face to face ang laban. Ang problema doon noon yung mga civilian. At saka doon mismong labanan namin na tunay noon, doon mismo sa cemetery. Doon sila. Dikita. Bikitan talaga ang laban. Hindi alam kung saan ibabagsak yung galing sa air asset noon. At saka hindi rin basta-basta silang magbibigay ng galing sa air asset kasi may mga bahayan doon. Tapos, zero visible. Madilim. Hindi na. Saka lang pumunta na yung mga air asset, araw na, umaga na, hanggang hapon na laban sa Pindig. So, ganun katapang na yung mga kalaban, no? Oo, kasi gusto nilang bumawi nga yung mga namatay yung mga kasamahan na nila nung nag-test mission kami nung pinasok namin yung kampo nila sa Dalawok in Bukaw. So, nung araw na rin yun, Master, namatay din yung Oo, yung class namin noon na nag-reinforce kami sa 45 na detachment nila, doon namatay yung dalawang classmate ko. paano nangyari? Yun nga, pagpasok nila sa malapit sa bahay, nandun pala nakatago yung mga NPA na iba. Mismong madaling araw na yun, magliwanag na. Hindi man sukat akalain na nandun yung mga NPA pa nakatago. Doon sila binanatan, mga 10 meters, yun. Sapul yung dalawa. Kasama ko na. Patay. Patay yung dalawang kasama. Pero ang kalaban noon, tinakbo nila yung mga kasamahan nila. Yung isang ranger na nakilala noon na ex-ranger, naglidaan yun nila namatay. Patay din. Oo, patay din. So, marami ding namatay sa kalaban. Sa palagay ko, marami kasi marami silang nagharas mga NPA. Alam mo naman mga kalaban natin na NPA, puro hit and run ang gusto nila eh.
Ayaw nilang iwanan yung mga kasama nila. Gusto nilang dalhin kahit anong hirap. Kaya dalawa, tatlo lang yata na-recover namin na namatay. Kasama yung ex-ranger na nag-lead sa kanila. Na naging PA. At saka ang hirap naman sir kasi may mga sibilyan na madami. Kaya nga, kaya hindi kami basta-basta noon na bibira kasi may mga civilian doon noon eh. Kaya yun, hirap kami noon. Hanggang umabot kami ng alas 12 ng gabi ng pukpukan, hanggang sila. Hanggang buong isang araw na pukpukan yan hanggang magdilim na yan. Saka na natapos na ng gera sa Pindig. Oh, grabe yung testimony namin noon. Mag-graduate na kami talaga noon kasi nakarecover na kami ng mga baril, mga kagamitan nila, ang dami. Mga generator, mga TV, lahat mga kagamitan ng mga peso, doon sila impact. Ang dami nga, mga bagoong, mga bigas. Allah! Usang alaw, doon na kami na New Year nga, nag-Christmas sa gitnang bundok eh. Mayroon na silang generator, mayroon silang, doon na kami, nagsiyasiyahan din ng konti doon kasi graduate na tayo mga classmates. Graduate na kami. Baya, pagdating namin yung sa 500 page, yung mga document nila, nabasa nila magkaharas din sila yun. Hindi kami para umuwi. Bigla kami pinag-mob sa Pindig. Yun ang nangyari. Namatay yung dalawang kasamahan namin. Pusang alam. Grabe din yung gamit niyo. Oo, Grabe din yung pagsuot niyo. talaga. Gusto namin bumawi talaga nun, pero wala na, madilim na nun. Medyo tumigil na ng labanan na noon. Grabe yun, labanan namin dyan noon. Dalawa ang namatay na classmate namin, na yung class namin na Sino yung nag-voice ng buhay na? nakalimutan ko ng pangalan nila. Sa dami namin. Ilang kami? Mga 80 plus kami na nagka-graduate. Dalawa lang yung nakasurvive na official namin na PMA. Si Lieutenant Scarcha at si Lieutenant De La Torre. Yun lang ang nakasurvive na kasama namin na official. 6 sila na official nun pero RTO yung 4. Saka marami rin RTO yung kasama namin may enlisted na. Grabe din pala yung gera, no? Sa barangay talaga. Oo. Grabe daw, mismong bayan ng Pindig. Gabi hanggang maghapong na labanan doon. Hirap kami gano'n. Takot ka na rin noon kasi Ay, hindi. Wala yan. Bakit ka matatakot? Pusa galaw. Yan nga ang pinasukan natin eh. Wala, basta ang gagawin mo lang, safety ka, tingnan mo sa paligid kung safety ka, hindi ka rin basta-basta. Gamitin mo yung pagkamusang mo. Ganon. Sawa ng Diyos hanggang nakaretire tayo. hanggang nag-graduate kayo, di ba? Hanggang nag-graduate na. Ano pa yung pinaka-the worst mo, Master, ng mga encounter? Ang pinaka-diverse ko na encounter nung nandun ako sa sa Davao. 2000, anong 2000, 1987. Katatab lang ranger ko na, 87 o 88, DJ, 88, yun. Yun na, nag-operate kami, buong kumpanya. Ang dahil mga NPA doon. Ang masama, yung site na pupuntahan namin, may mga civilian doon. Na dalawa, siguro ng eyes and ears nila. Malapit kami sa labanan. Doon sa objective, nandun yung lalaki, dalawa. Siyempre, hinuli namin. Ano na-encounter? Wala na, hindi na kami na-encounter. Tumakbo ng mga kalaban noon, hindi namin nabutan. Pero ang na-recover namin doon, mga landmines, mga tanim nila. Muntik pa nga kami mapasabak doon, mga landmine. Oo, sa Davao. Ano yung kwan, Master? May muntik-muntikan ka na rin. Oo. Dito nung nag-strike kami sa Bulacan. Ranger na ako noon, graduate na kami noon. Diyan kami, striker nga, alam mo noon, tennis court ranger company. Marami naman yung pay dyan eh. Diyan ako muntik-muntikan na. Bakit? Kasi mismong gitna ng palayan eh. Bundok din yung tiniraan ng mga NPA. Hindi namin sukat akalain na nandun mga NPA. Inupian namin mga 15 minutes, nag-uupi kami. Maraming mga tao doon. May bundok din na konti, pero napaikutan ng palayan. Oo. Maraming tao doon. Yung pala, gusto namin kapangin. Kaya lang, open na open. Maliwanag na open kami. Nung gusto namin kapangin na talaga lapitan para ma-pulverize namin sila. Meron kaming backup nung nabi 150 sa kabila, pero nakalusot pa rin sila no, mga NPA na iba.
Doon ako muntikan noon na mamatay na. Napapadi, sabi nila yung kapatid ko. Tumatago ko. Kaya nandyan na yung mga kalaban. Yun ang hindi ko makakalimutin din ng isa. Nung sa Bulacan. Tapos nandyan pa naman yung mga kalabaw. Patakbo-takbo. Harapan namin. Kasalukuyan ng pukpukan na Allah. Grabe ang pukpukan. Doon sa kabila, meron kaming backup ba na blocking force. Wala. Ang dami rin nila takbuhan sa mga palayan. Eh, siyempre, ang panat namin, puro snipe. Ganon. Meron yung madapa. Ganon. Hanggang may nakalusot, meron silang sasakyan na jeep. Yun ang sinakyan nila diretso sa bundok. Kaya nakalusot yung iba noon. Pero may namatay din doon. Sa Bulacan. Ano na yung unit? Ten Scout Ranger pa rin. Oo, puro Ranger ang kasama ko pa rin. 1980 yan. Ano nung Eh, siyempre, yun ang binigay sa mga intelligence na inireport nila sa amin mga polis. Doon sila palakad-lakad ba. Kung itinuloy namin sana ng madaling araw, kung hindi kami nag-halt, nagpahinga, inambos kami talaga, nandun sila. Tapos nung madaling araw na kami na bumaba na, nagtanong yung mga sibilyan doon sa malapit, "Sir, huwag kayong tutuloy, marami dito kagabi ng mga NPA." Sabi nila sa amin, diyan sila pumunta. Baka doon sila sa may bundok na maliit dyan. Sabi nila, eh, siyempre, tactical na naman yan, pero maliwanag na. Tactical yan. Kung nagtuloy kami nung sana na inambos kami noon. Pero hindi kami nagtuloy kasi gabi na eh. Kasi nandun na yung mga kalaban. Kaya nagpahinga kami ng konti. Yun na, nung pag-move namin, nagsabi yung mga sibilyan doon na, "Sir, huwag kayong tutuloy dyan, nandyan sila." Sabing ganon eh. Di, siyempre, nag-isip yung CEO namin, mga platong officers namin noon, tinaktikal na namin na linapitan. Pero may ilog na tatawirin kami. Tapos puro palayan na yan. Hindi kami makalapit talaga. Kasi palayan, nasa taas din sila ng konti. May bundok-bundok ba malilit ba? Doon sila nakatira yung mga NPA. Ang dami nila noon. Doon na naman kami nakarecover na naman. Hanggang nakatakbo rin sila, hindi namin nawalop. Sino nagdala sa inyo? Si Lieutenant Dario. Panahon ni Lieutenant Dario noon. Pompeo Dario. Ilan yung recover niya? Mga dalawa na high power firearm. Tapos 3 namatay na naman doon. Body count na naman. Body count na naman. Siguro na dapat namin yun noon. Yung time na yan, Master, ano yung kuhaan mo? Designation. Kung ako noon. Pangalawa ko eh. Guide eh. Hindi ako sa Lead Scout noon eh kasi may mas bata na sa akin noon eh. Halaga naman na ako pa eh. Nanggaling na ako sa Lead Scout sa nung training pa ako sa Mountain Battalion. May mga mas bata na ranger noon eh. Ikaw na muna ba mag-Lead Scout? Kasi ang dami mong encounter kasi organic kayo sa ranger. Oo, kung saan ang magulo, doon kami pinapadala. Kung saan ang maraming kalaban, hindi kaya pasukin ng PNP. Kung mga infantry na iba. Kami ang pinapapasok mga ranger. Mga ranger wala siyang sinasanto yan eh. Yan nga hinahanap ng pagka-ranger natin eh. Pero kung pinakamahirap, Yung pagka-test mission namin, yun talaga. yun ang pinakamahirap. Pero nung tapos na ng test mission ko noon, slight lang na pag mag-operate ka, mayroon OP doon, mayroon kalaban doon, normal lang yung labanan. Mag-reinforce ka, gano'n. Konti lang. Pero yun ang pinaka-diwas talagang labanan, yung pag-test mission ko ng pag-ranger ko. Pinakamasaya. Reason. Ay, siyempre, ang pinakamasaya talaga doon, yung pagka-test mission ko talaga. Kasi marami kami, yung buong klase. Bali, 2 grupo kami noon. Pero never kang na-wounded, Master. Ay, never, sawa ng Diyos. Kasi, wala naman. Ang ano ko lang doon, panalangin ko lang ng Lord lang ang nagkakong lang sa akin. Kasi bago kami mag-move, nandiyan yung mga prayer. Nagpre-pray kami, lahat ng movement namin. Puro pray lahat yan, bago ka lalabas.
Bago ka sa 365, mag-pray muna. Briefing after briefing, pray. And then move. Ganon ang style ng ranger noon eh. Tapos yung ano talaga, tiwala. Oo. Para sa ganon, siyempre, kahit sino naman, siyempre, uunahin mo pa rin, Panginoong Diyos. Nandyan tayo lagi. Para maiwasan ng kwan ba? Hindi naman natin dapat, hindi na natin alam na ganon mangyari sa atin. Pero mas maganda yung mag-pray ka muna. Nandyan ka, Panginoong Diyos. Para malayo yung mapahamak, yung mangyari sa iyo. Ganon naman ang style ng mga ranger eh. Oo, kahit matapang pero nag-iingat pa rin. Pero walang inaatrasan yan. Kung saan ang kalaban, doon ka. Yun nga ang pinag-aralan ng pagka-ranger na sinasabi eh. Walang atrasan yan eh. Anong hindi mo makalimutan nung nag-training ka? Hindi ko lang makalimutan nag-training ako nung nag-stroke ako doon sa Tanay Rizal. Alam mo naman doon nung nag-stroke ako sa Tanay Rizal, doon ang pinaka-the worst na pagtrainingan ng ranger talaga sa Tanay Rizal. Bago ka pumasok doon eh, hahalikan mo yung musang doon sa kayong tabak eh, akin ka. Nandun yung mga sili, papakainin ka isang kutsara na yung sili ba? Eh, siyempre kakainin mo yan. And then, takbo ng takbo hanggang doon ako muntik na bulan sa Tanay Rizal. Kasi in one time, kailangan nandun kayo sa tubig. Eh, siyempre marami kami. Bulbulan niya tapos subsob mo doon yung ulo mo doon sa ilog. Sa Tanay. Doon ako muntik na bulag. Dahil? Dahil noon yung mata ko ng buhangin, diyan. Hanggang ni-hospital pa nga ako sa Port Bonifacio eh, pero patapos na lang isroke ko na noon sa Tanay. Muntik ako nabulag noon. Tinakbo ako sa Port Bonifacio noon. Mahuwan ulit ako. Kasi wala na, hindi na ako makita noon eh. Alam mo naman ang training sa Tanay Rizal noon noong 1985. Doon ako nag-stroke. Mas painisin mo. Oo talaga. Kung ano-anong tinatawid mo doon, puro ang style doon eh, puro cross country sa bundok-bundok doon eh. Hindi mo sinusundan yung pagjagigan mo. Pag umuwi ka na, hindi na sa daanan ng binabalikan mo na eh. Cross country na yan, nasa bundok ka na eh. Bahala ka na kung ikaw ay mahuli na eh, automatic. Eh, siyempre, kalakasan ko noon. Eh, bakit kaya yung kasama ko, bakit hindi ko kaya, kako naman. Kaya, yun nga, sinasabi nila, pinagsasama-sama mo yung tatlong S na stamina, spirit, saka skill. Kasi pag may mawala na isa doon, wala, hindi ka makakasurvive dyan. Kailangan lagi nagsasama yung tatlong SSS na yan na sinasabi na stamina, spirit, and skill. Para you will to survive. Sa ranger. Ayun, pinagsama ko yun hanggang ako yung naka-retire noong 2016. Pero may mga AI talaga na. AI talaga nung nakalimutan. Ay, meron din yung mga AI nung nag-ranger ako. Meron silang SOP sa amin, yung team ko. Yung team ko naman, by team naman yan sa pag-ranger ka. Meron silang SOP sa amin. Madaling araw pa lang yan, nandyan na yung, yung tukko ba? Yan, nililibing namin. Yung tukko ba? Nililibing. Oo, lisado. Tapka. Yan, nililibing namin. SOP yan. Ililibing? Oo, yung parang nililibing namin ba? Ginalala yan. Yan, may binibigilan namin, ganon. Nagbibigil kayo? Palit-palitan yan Tapos mamaya na naman, alas 3 pa lang, magbabaser na, wala na, tulog-tulog yan. Yun, di ko makakalimutan yung galit na galit ako yung iyay ko nung taga Tenisarsi, sila kang humawak yung yung pag-ranger namin nun eh. Nung pag-graduate na kami, wala kami makita kahit isang iyay na. Wala na. Nagtago sila lahat. Ay, gusto namin talaga sila ang ilolob namin, no? Sa galit namin, yung mga binibigay sa amin na SOP. Pero ano ka? Kayo man. Yung binibigyan namin yung hindi.
hindi pa kon yun, hindi pwede mawala yon. Yung butiki. Oo, kailangan binabantay mo. Pag nawala yon, delikado ka na naman. Bakit? Parusahan ka ng 100. Ay, siyempre, hindi mo pwedeng iwanan yan. Yung Butiki na yun. bultiki na yun. Kailangan, meron talagang nakatago talaga yan. Pag nawala yun, delikado ka. Ganon. Ang kahirap katindi yung SOP. binigay sa amin na SOP. Bakit yun ay SOP na gano'n? Ano? Ewan ko ba? Basta binigyan kami ng SOP ng gano'n. Pero hindi man lang kami, marami rin yung mga classmate ko rin ang binigyan din sila ng SOP noon. Alam mo naman gano'n. Hindi ko alam yung mga kung anong binibigyan ng SOP yung iba. Pag nagkamali ka, automatic lublob ka. Ganon. Saka, hindi ko rin makakalimutan nung nag-ranger ako pag tumakbo ka talaga takbong kabayo talaga. Meron talagang 10 kilos yan. Nandyan pa yung M14 mo. Talagang takbong kanya. Kalabaw talaga yan. Walang intuan niya. Kaya yan hindi ko makakalimutan pagka-ranger ko talaga. Hirap. Diyan mo mararanasan ang lahat. Marami akong schooling na daanan pero yan ang hindi ko makakalimutan pagka-schooling ka ng ranger. Hirap. Siyempre, gusto ko rin na sumikat din. Siyempre, bakit? Hindi. Siyempre, gusto ko rin yung subukan yung kung ano yung sinasabi ng ranger na yan. Para meron din ako may istorya. Balang araw ka ako. Kaya, nag-ranger ako. Kasi, nakikita ko yung dun sa Prescott Ranger Regiment, puro may mga tabak kasarap tignan saka yung musang dyan sa balikat nasaps nandyan yung tabak. Mag-ranger ka rin, Charge. Mag-ranger ka rin, Book. Kaya pinasukan ko. Masarap, sabi na para meron kami istorya, sabi nila. Kaya yun, ranger ako, ganun pala. Pinanindigan. Pinanindigan ko talaga. Wala yan, nga ko. Sabi ko gano'n sarili ko, kaya yung iba, bakit hindi ko kaya? Yun ang nasa isip ko noon. Kaya hindi ako pwedeng mag-withdraw. Always positive. Lagi. Ang iniisip ko noon. Ang scout. Oo, gusto ko makagraduate talaga. Biro mo umabot ng yung pag-graduate umabot ng halos 7 months. Oo. August, September, October, November, December, January. Pag-February na kami nag-graduate na umabot ng 7 months yung pagka-ranger. Kasama na yung test mission na yun Yan. Masaya. Kaya lang, handa mo yung sarili mo. Kung gusto mo maging ranger. Ganon. Okay. Ano yung mensahe mo na lang? Ha? Ano yung message mo? Ang message ko lang mga body boy, kung gusto nyong magkaroon din ng experience sa pagkasundalo, yan ang papasukan nyo, ranger, para maranasan nyo kung anong saya, anong sarap ng pagkasundalo. Kasi hindi mo talaga ma-experience kung hindi ka mag-schooling ng pagka-ranger. Diyan mo mararanasan ang lahat ng mga technique, tactic, kung paano ka pumasok, paano ka pasukin ng isang kalaban. Diyan mo mararanasan ang lahat para maiwasan yung disgrasya para sa inyo kung papasok kayo dyan sa mga bagay na yan, sa pagka-ranger na yan. Kasi marami kayong matutunan dyan. Hindi lang yung encounter, hindi lang yung ano yan. Huwag lang yung mga babae, mga bawal yan. Ang dapat mong isipin yan kung paano ka mabubuhay, paano ka makasurvive, kung nasa gitna ka ng bundok, kung anong gagawin mo, ano mo lahat yan, mapag-aralan mo lahat yan pag mag-ranger ka. Sakripisyo lang, makakasurvive ka rin dyan. Yan ang kasarapan ng pagka-ranger. Kasi mahirap talaga yan. Sa lahat ng mga training ng mga sundalo, ang pinaka-mahirap talaga yung ranger. Kasi kung madali lang yung pagka-ranger na yan, siguro mga ranger na lahat ng mga mga AFP